Genesis 15, verse 13. Paki-flash po yan, Genesis 15, verse 13. Kasi binigyan ko po ang pamagat na to, where na you sa journey? Ha? O saan ka na sa iyong lakbayin? Okay. So Genesis chapter 15, verse 13. Okay. So habang tignan mong katabi mo, welcome ka sa akin. Okay. We have to accept one another as brothers and sisters. Meron na? Genesis 15 verse 13. Okay. So habang tinitignan pa, ito po ang wika. And he said unto Abram, hindi Abraham kasi bago tinawag si Abraham na maging Abraham, father of multitudes, siya ang tawag sa kanya ay Abram. Okay. And he said to Abram, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Sa Tagalog? Okay, sa Tagalog, sige. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo ng iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapan 400 taon. Bago sabihin ni Lord itong talatang ito kay Abram, pinangakuan ng Diyos itong si Abram o Abraham na ngayon, pinangakuan niya na siya ay magkakaroon ng anak mula mismo sa kanilang mag-asawang si Sarah. At ang sabi ng Lord sa kanya, dahil sabi ni Abraham, Panginoon, bibigyan mo ako ng ganitong karaming tao na wala naman akong anak. At yung aking property, okay, sa verse 1 po yun ng Genesis chapter 15, ay mapupunta naman sa aking lingkod o pamangkin na si Eleazar ng Damasco. Pero ang sabi ni Lord, hindi. Magkakaroon ka ng sarili mong anak. At mula sa kanya, magkakaroon ka ng descendants na napakarami. At sumunod pong mga talata, God spoke to him in a dream or in a vision. There are times na tayo hindi makausap ng Panginoon sa pagkaabala po natin, pero minsan sa panaginip, kinakausap tayo ni Lord. And Abraham ay kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. At pagkatapos sa verse 13, ang sabi ng Lord sa kanya, yung mga descendants mo ay mangingibang bayan, maglilingkod sila sa lupain na hindi kanila, aalipinin sila. At dahil aalipinin sila, ito ay mangyayari sa loob ng 400 years. Alam niyo ho ba na ang Pilipinas ay 313 sa kamay po ng mga Espanyol at 40 years sa kamay po ng Hapon at ng Amerikano. Pero hindi yan ang Pilipinas, Israel po ito. Ang gusto ko lang ipakita po sa inyo na itong mga lingkod ng Diyos na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos ng napakaraming anak, pero sila po ay maglalakbay papunta sa isang bayan na pagdating ng panahon sila po ay magiging alipin. So, ito pong paglalakbay po ng mga Israelites and even us ay sa lugar po ng Egypt, wilderness, at saka po ng promised land. Maging sa kapanahunan ito, yun po ang ating lakbayin. So, the word Exodus, okay, ang salitang Exodus means departure or exit. Okay, pag-alis, paglisan, pagpanaw sa lugar na kanilang kinalalagyan. At yung kanilang paglisan po sa lugar po ng Egypt dahil napunta po sila ron. Sa Exodus, nung umalis po ang angkan po ni Jacob, papunta po sa Egypt, nauna na po roon si Joseph. Dahil alam po natin na si Joseph, in the book of Genesis, siya po ay ibinenta ng kanya pong mga kapatid, 10 kapatid po niya, ibinenta siya, at siya po ay dinala sa Egypt. At dumating ang panahon na nagkaroon ng matinding taggutom,
sa lugar ng Kanaan na kailangan po nilang maglakbay papuntang Egypt. At pagdating po nila sa Egypt, nabuhay po si Jacob, kasama po ang 11 po niyang anak, kasi si Joseph, nandun na po siya. So there were 70 all in all, na mula po kay Reuben hanggang po kay Benjamin, na itong mga anak niya na may kanya-kanyang pamilya, sila ay 70 all in all na pumunta po doon po sa lugar ng Egypt. At doon po ay napakabuti ng hari o ng Pharaon sa buhay po ng mga anak ni Jacob dahil po kay Joseph. Dahil si Joseph, dumaan po siya sa matinding pagsubok sa Egypt, ngunit isang araw siya po ay binless ng Panginoon to the point na siya po ay ginawa isang governor. Mataas ang kanyang katungkulan. At siya lamang po yung nakapagsasabi doon sa sitwasyon po na nangyayari sa panaginip po ng Pharaon, kaya po si Joseph ay kinalugdan ng Pharaon na to at ginawa po siya na halos kanang kamay. Ipinamana po sa kanya o ipinamahala po sa kanya yung mga bagay-bagay na ito po ay para sa ikagaganda ng Egypt pagdating ng panahon. Ngunit dumating na po ang panahon sa Exodus chapter 1 verse 8. Dumating yung panahon sa Exodus chapter 1 verse 8. Then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Namatay na po itong si Joseph at yung kanyang mga kapatid na mga nawala na rin po sila. Pero yung kanilang descendants po, lahi doon, ay dumami ng dumami po yung kanila pong mga anak at ang bilis po ng kanilang pagdami. At itong bagong haring ito ay hindi na po niya kinilala o nawala na o wala po siyang kaalaman patungkol kay Joseph. So in short, itong angkan ng Israel ay nabuhay sa Egypt, pero sila po ay naglingkod doon. Ngayon ang tanong, ito po bang mga Israelitang nandun sa Egypt ay mga anak ba ng Diyos? Ha? Kasi galing po sila sa angkan po ni Jacob, at si Jacob po ay naging tapat sa Lord at ito po yung mga anak niya at naglakbay po sila from Canaan to Egypt. Ngayon ang tanong, lahat po ba ng nakasama ni Joseph at saka yung kanilang apo na nandun sa Egypt ay anak ng Diyos? Okay. So gusto kong makita po ninyo, lahat sila, Israelites, ay anak ng Diyos. Pero alipin pa rin. Maraming Kristiyano na nagkiklaim na ako ay Kristiyano, pero alipin pa rin ng utang. Parang sama na ng tingin nyo sa akin. Sino rito walang utang? Utang na loob. So, si Ate Alma lang ba walang utang? Sino ang gustong mangutang sa walang utang? Si Ate Alma ho, hindi ho nagpapautang. Nagbibigay po siya. Pero hindi sa halaga ng uutangin nyo sa kanya. Pag umutang kayo sa kanya 1,000, okay na sa kanya, bigyan kayo 50. At least walang sama ng loob. Huwag nyo nang ibalik yun. Ha? At least, hindi man niya kaya 1,000, nagbigay siya ng 50 mula sa puso, at least tulong niya yun. Tama po ba yung ganon? Yes, tama yun, di ba? Hindi ko kaya yung inuutang mo, pero meron ako 50 pesos dito, huwag mo nang bayaran na, sa'yo na yan. Kahit man lang pamasahe mo pagpunta rito, at least kung nangutang ka man, o ibalik mo doon sa pinagkautangan mo. Di ba? So, Egypt is a place where one received God's word. Kasi one day God heard the cries, yung mga hinaing ng mga Israelita, sapagkat ginawa silang alipin sa lugar na yon. At umabot yung iyak, yung panaghoy, yung pagdadalamhati ng mga Israelita dahil anak sila ng Diyos, narinig ng Panginoon yung kanilang iyak sa lugar po ng Egypt.
That's why God visited them at ang Diyos kinausap si Moses para ang mga anak ng Diyos sa Egypt ay ilabas po doon para sila po ay maglakbay papunta po doon sa Promised Land. So, Egypt is a place where one receives God's word. It is also a place where freedom starts. Ito ay lugar din kung saan pinagmumulan una ng kalayaan. Dahil nung lumabas ang mga Israelita doon sa Egypt, hindi na po sila alipin. When one received the word of the Lord, that is the beginning of your freedom. The day you accepted and the day you receive and confess to your mouth, Lord, I accept you as my Lord and receive you as my personal Savior. I invite you to come into my life and be the Lord of my life. The day you confess that word, that is the day of your freedom. Kasi nung tayo ay nandun pa namumuhay sa kasalanan, that is your Egypt. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng kamalian. Alipin tayo ng hindi magagandang bagay. Nagsisikap tayo ng mabuti pero minsan yung ating good or yung best was not enough. Pero the day we have the Lord Jesus Christ, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. When the Israelites in Egypt received the Lord Jesus Christ, sumunod na araw, they are now starting para umalis na po sa lugar ng pagkakalugmok, sa lugar ng pagkakasala, sa lugar ng pagkakaalipin. And that is their exodus. So it is also a place where a person's hope begins. Sa Egypt, yung mga Israelita, nung sila'y lumabas, sa Egypt, nagkaroon po sila ng bagong pag-asa, bagong pananaw, na ang pangako ng Diyos hindi na sila magiging alipin. But you see, they stayed into that place ilang taon ng pagkaalipin? 400 years. Future. Wala pang Jacob noon. Pero nagsalita na si Lord kay Abraham. Sino ang anak ni Abraham? Si Isaac. Sino ang anak ni Isaac? Si Jacob. So kita nyo yung 3 generation. Bago dumating ang Isaac, bago dumating ang Jacob, ang Diyos nagsalita na kay Abraham na yung magiging lahi mo na wala ka pang anak na Isaac, 400 years na sila'y maaalipin doon sa bayan ng hindi kanila. And it happened. Nangyari. Patay na si Abraham, patay na si Isaac, lumitaw si Jacob, ganito po ang nangyari. At doon sa lugar na yon, in-enjoy ni Jacob ang fruit of the land. It is because yung hari ay kinalugdan niya itong si Jose or si Joseph. Pero di kalaunan, namatay na si Joseph at the age of 110. So nung namatay na si Joseph, yung mga sumunod na hari, hindi na nila nakilala si Moses. Sino ang kauna-unahang, o sino ang pangalawang presidente ng Pilipinas? Ha? O, di ba? Parang gano'n ang nangyari. hindi na maalala ng hari. Di ba? Yung mga pinagdaanan ng lahi ni Joseph. Okay. So limot na ng hari yung mga pabor na ginawa ni Joseph sa bayan ng Ehipto. So ang ginawa niya sa halip na bigyan ng pasasalamat o bigyan ng certificate or plaque ng pasasalamat, pinahirapan sila. At hindi biro po ang 400 years. Ano ang masarap? Mabuhay ka ng 400 years ng paghihirap o 40 years na puro sagana and then kunin ka na ni Lord?
40 years na sagana, no? Eh yung 400 years ng paghihirap, hirap nun. May karamdaman ka, hindi ka mamatay-matay. Ha? Kailangan pa kasi 400 years. Ano kaya ang itsura ng isang tao na 400 years na hindi pa mamatay-matay? Ha? Try to imagine. Siguro yung pisngi, 'di ba? Talagang andito na siguro, yung tenga andito na siguro. 'Di ba? Oh. Bakit? Hinihila na ng law of gravity. 'Di ba? Hinihila na ng law of gravity. Sabi ko nga kanina, two bodies that we have. One is physical and the other one is spiritual. Ang physical is governed by the law of gravity. That's why it pulls us down. Pero ang spiritual, governed by faith, that's why you become an extraordinary person. Kasi hindi ka nabubuhay sa normalidad ng tao. Ang buhay mo ay abnormal. Kasi nga, salungat ka sa normalidad ng tao. So, sino ang nabubuhay sa pananampalataya? Salamat sa Lord, kaharap ko ang mga abnormal. Diba? Above normal. Diba? Above normal tayo. Kasi, ano ba ang mas tama? Lord, parang ganito, give us this day our daily bread, or, Lord, bigyan mo ako ng pambili ng pagkain. Ano ang mas maganda doon? Lord, bigyan mo ako ng pambili ng pagkain, or Lord, give us this day. Bigyan mo ako ng makakain araw-araw. Ano kaya mas maganda doon? Ano kaya mas tama? Give us this day our daily bread. Eh yung ganito, Lord, bigyan mo ako ng pera, pambayad ko o pambili ng gamot. Or Lord, wala na lang pera, pagalingin mo ako. Kaya minsan yung ating panalangin, di ba? Pag-isipan natin. Lalo na kung hindi yan ruled by the Spirit, mag-isip ka. You need to ask wisdom from God. I've learned my lesson the hard way. Nung si Pastora po ay nabuntis kay Dean. Tama ba? Pinagbuntis niya si Dean. Okay, si attorney, nandun po sila sa Parañaque ngayon, mag-asawa, dahil si Bishop, bukas po ay babiyahe po sila sa ibang bansa. So tinipon po niya yung kanyang mga anak at mga manugang at mga apo at gusto lang niya silang makasama. Okay, bago siya mag-exodus sa Pilipinas. So, nung nabuntis po siya at si din po yung babying yon, nagtaka ako. Kasi ang prayer ko, Lord, 5 years bago masundan. Abay, wala pang 4 years na sundan na. So, nasundan, tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Anong ginawa mo? Bakit ka nabuntis? So, pero ang nga sa heart ko, isa lang, tama na po si Dan. Dahil nakita ko po yung hirap niya nung siya po ay sinies, doon po kay Dan. So sabi ko sa doktor, Doc, baka po pwedeng gawin mo na ang paraan kung ligate man yan o kung ano man yan na tama na ang isa. Sabi ng doktor, hindi pwede dahil ang anak niyo po may sakit sa puso. Congenital, ano ba yung tawag sa kanya? May heart disease, congenital heart disease. Dahil may butas sa puso, ang anak niyo po, kahit nakuupo lang yan, kusa po yang magsusuka at magiging blue baby siya. At sobrang payat ni Dan noon. Kaya kung si Mrs. ay gagawin natin yung hindi na siya manganganak, eh baka magsisi ka. At nung sumunod, si Din na ang ipinaglilihi niya, at nung manganganak na, ang sabi ko, Lord, baka po pwede naman hanggang 2 na lang, tama na. And God heard my prayer. Na 2 lang sila. Kaya hanggang ngayon, hindi na po siya nagbuntis. Pero,
ang nangyari, nahugot ni Dean yung mattress. Ang ipapanganak ng si Dean, ang sabi kasi doktor, CS, sabi ng doktor, bakit kailangan magbayad kayo ng napakalaki na pwede naman mag-normal? So medyo natuwa ako. Kaso nga lang, yung pelvic bone niya hindi talaga pwedeng manganak ng normal. So, finorcep. Kaya nung finorcep po, napilitan na kinlam yung ulo ni Din at hinugot. Nung hinugot po yung ulo ni Din ng ganon, para pong isang pakwan na mahaba. So, ang ginawa ko, binilig-bilog ko na. Parang bumilog na. So, hindi po naman ginawa ko yung gano'n. Pero the point is, nag-suffer po sila pareho. So, nung nag-suffer sila pareho, hindi ako makapanalangin ng thank you, Lord. Kasi, nandun sa isip ko, yung salitang, this is the result of your prayer. Na na-damage yung mattress, kailangan tanggalin yung mattress, at hindi na po talaga siya magkakaanak. So, hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa Diyos o hindi ko alam kung sisisihin ko sarili ko because of my prayer na gano'n. Kaya, mga anak, kapag nagpe-pray kayo sa Lord, huwag basta-basta nagpe-pray. Worship God first. And habang nagwo-worship kayo sa Panginoon, the Holy Spirit will put into your heart and into your spiritual mind kung ano ang kailangan nating dalhin sa Panginoon na panalangin. Kasi kung kayo mananalangin na mayroong kayong galit sa kanino man, may susumpa nyo yung taong kinagalitan nyo. At hindi yun tama. Ang tawag doon, witchcraft prayer. Panalangin ng mangkukulam. Kasi nga, walang mangkukulam na bumubuhay. Pumapatay po yan sila. May narinig na ba kayo na ipinakulam ang isang tao para mabuhay? Papakulam ko ito para humaba ang kanyang buhay. Meron bang ganon? Di ba pag ipinakulam ka, parurusahan ka? Okay, so, when you pray, huwag basta urada. Sit down, just worship God. Worship mo lang ang Panginoon. At kapag napagod ka na sa pag-worship, just take a rest. Hinto ka lang. At hayaan mo lang na yung kapahingahan ng Panginoon dumaloy sa iyo. And all of a sudden, ang dami nang papasok sa isip at sa puso mo na ito ay dadalibo na sa panalangin. There are times ipapaalala sa iyo ng Diyos yung mga tao na hindi mo na nakita noon o hindi mo na nakita ngayon, pero may connection pala sa buhay mo. Maaring ito mga kaibigan mo na hindi wala kang balita pero maipagpe-pray mo na, Lord, naalala ko yung kaibigan ko noon. Hindi ko alam kung patay na siya o buhay. Hindi ko alam kung siya ay may pamilya o kung anong pinagdadanas niya ngayon. But this time I pray, Holy Spirit, tulungan mo siya sa kanyang sitwasyon kung siya ay buhay pa. Okay ba yung ganung panalangin? Then all of a sudden, bigla mong makikita, may himala. Galing po kami sa Parañaque. At naglambing si Amia. Nag-voice over sa amin. Sabi niya, Lolo, wala na po akong gatas. Wala na po akong notebook. So, kami ni Pastor lang habang kami papauwi na, sabi niya sa akin, may pera ka ba dyan? Sabi ko, ito, sige, kunin mo lahat yan. Tinignan yung wallet. Wala nang laman yung wallet. Kasi kinuha niya na eh. Simot, si Kasmot. Pero sabi ko sa kanya, Ma, bukas magkakameron yan. At kahapon nga yung bukas na yon, kasi Friday kami nandoon. Kinabukasan, naghimala si Lord. Hindi ko sasabihin sa iyo. So, eto na. Sa verse 11 ng Exodus, chapter 1, verse 11, kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita.
Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lunsod ng Pitom at Rameses, mga lunsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. So ang mga Israelita sa panahon po ng bagong hari ay pinahirapan na po sila. Dito rin po pinanganak si Moses. Pero si Moses, lumaki po siya na nakikita niya ng mga Israelita po ay talagang alipin po sila in the place of Egypt. Kaya ito po yung sinasabi ko, ang mga Israelita sa Egypt ay mga anak din ng Diyos. Silang lahat mga anak ng Diyos for 400 years, nakapangasawa na po sila ro. They were the descendants of Jacob. They came from different tribes of Israel. Mga anak ng Diyos, pero mga alipin. Alipin ng takot, alipin ng tao, at wala na po silang pag-asa sa panahon na yon. But one day, God heard their cries. Isang araw narinig ng Diyos ang kanila pong mga panaghoy. Ito yung mga tao, alipin, anak ng Diyos, pero namumuhay pa rin sa katiwalian. Sa Egypt po ito, mga anak ng Diyos, pero namumuhay pa rin sa katiwalian. Namumuhay po rin sa korupsyon at pagsuway. Maraming Kristiyano, they claim na sila'y anak ng Diyos, pero ito ang buhay. Mahilig pa rin sila sa mga bagay na gawin ang hindi tama. Anak ng Diyos, pero nananakit pa rin ng damdamin ng kapatiran. Kung mambuli, ganun na lang. Pero anak ng Diyos yan. Sino ang nakaranas dito na bulihin siya? Tama ba, bulihin? Hindi bulihan kasi isang lugar yun sa ano ha. Naranasan nyo na bang mabuli o mambuli? Di ba? Both. Naalala ko, nandun kami sa isang lugar. Kasama ang primary, nasa Baguio kami, doon kami nag-planning noon. At merong parang gathering kami ro. Sabi ng isa sa amin, bro, panot ha, sabi ganon. Ibig sabihin pakisulat. Yung sinabihan niya, panot talaga. Wala sa isip niya na yung kanyang ginagawa ay parang pambubuli sa tingin, sa tanggap ng isa. Pero siya, wala sa isip niya yun. Ang isip niya, pakisulat. Pero mas madaling sabihin yung panote kaysa sa pakisulat. Yung isa panote talaga. So, kinausap ako noon. Sabi niya, Pastor, ba't gano'n? Laging nambubuli itong mga kasama natin. Okay. Mapanira ng kapwa at mahilig maghanap ng gulo. Nangyari sa Egypt. It happened in Egypt. Kaya ang Egypt ay isang napakagandang lugar kasi kumakain sila ng pagkain gusto nila, pero it is a place of sin. And people who were there, the Israelites, they have Jesus, pero nabubuhay pa rin sila worldly. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang nga kay Kristo ay bago ng nilalang. The old has gone. The new has come. So kapag ang tao mayroong Jesus, dapat nababago na ang pananaw sa buhay. Nagbabago na ang buhay. Nababago na ang pag-iisip sa mga bagay sa hinaharap. Hindi na tayo puno ng worries or weariness because we can pray. And prayer is the greatest weapon of a Christian because it is your breath. Then sumunod na sa lakbayin, kasi ang tanong ko, saan ka na sa lakbayin? Wilderness. Lumabas ang mga Israelita sa Egypt at sila po ay naglakbay sa ilang. Wilderness. In Exodus 17 verse 1. Exodus 17 verse 1. The whole Israelite community set out
from the desert of sin. Hindi po desierto ng kasalanan, ha? Lugar po yan. Traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So sa wilderness, ilang po ito, at sila po ay nakarating sa lugar na desierto at wala pong tubig. Kaya ang mga tao, so they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" Parang sinasabi ni Moses, ba't do ako inaaway? Para pareho lang naman tayo nandito. Parang sinasabi ni Moses na, hey, mag-pray tayo. Gawin natin pinagagawa ni Lord. Sumunod lang tayo para pareho tayong narito, mga anak ng Diyos. Bilang, Tagalog tayo. Verse 11, chapter 11, verse 4. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. At sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Pansinin nyo ha, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay. These were not Israelites. Sino ang mga dayuhang ito? Maaring ito ay mga girlfriend na hindi Israelite, o maaring ito mga boyfriend na hindi Israelite, o maaring ito ay mga kani-kanilang asawa na hindi Israelite. At nung sila ay lumabas sa Egypt, dahil masaya lahat nagsasaya. Pista ito, Passover. At habang sila siguro palabas na ng Egypto, tuwan-tuwa po sila dahil hindi na tayo alipin. Pero habang sila naglalakbay, patungo doon sa Promised Land, eto nakaramdam na po sila ng gutom, nakaramdam na po sila ng hindi komportable, nakaramdam na po sila ng pagkairita sa paglalakbay, hindi na sila nakakakain ng anumang pagkain na gusto nila, o hindi na sila nakakainom sa tamang oras kung ano ang gusto nilang inumin, as in wala na. Ang nanguna po nito ay yung hindi Israelite. Kaya verse 5, mabuti pa sa Ehipto, sabi nila. Doon nahihingi lang ang isda. Dito ho ba nahihingi ang isda? Kasi ang Ehipto, sa panahon po ni Jacob, sa panahon po ni Moses, ni Joseph, pinagpala ng Lord, ng lubusan. Kaya ang Egypt po, sa panahon ng Old Testament, mayaman po ito kaysa sa Amerika o Russia. Kasi sentro po ito ng lahat ng mga bagay na kailangan ng mga tao. Kaya ang sabi nila, nahihingi lang ang isda. At ano pa? Naalala ba ninyo ang pipino? Sino kumakain sa inyo ng pipino? Papaano maging masarap ang pipino? Di ba? Isasalad mo siya, lagyan mo suka. So sabi nila, ano na? Pipino, sabi ganoon. Tapos ano pa? Masarap ba ang pakwan? Nakatikim na ba kayo ng kulay dilaw na pakwan? Eh, yung kulay asul. Bulok. Ano ba ang kulay ng mga pakwan? Bukod sa pula, dilaw. May orange at saka parang may kulay pink, ano? Eh, yung pakwan na putla. Parang yung isang mama, bumili ng pakwan. Sumakay sa sasakyan. Nahulog ang pakwan. So, nahulog ang pakwan, sasakyan, baba yung mama, pinulot niya. At nung biniyak nila, dahil dalawa sila magkasama, nung biniyak nila, yung isang pakwan na nahulog, putla. Hindi pula, putla. At ang sabi ng isa, bakit putla? Samantalang sa akin pulang-pula. Ang sabi nung nakapulot, nakahawak ng pakwan na nahulog,
ikaw ba nga naman, mapahiya ka kung hindi ka mamumutla. Nahulog ito, kaya napahiya. So, namutla siya. Buti pa yung nag-blush, namumula. Ito, napahiya, kaya namutla. So, anong sabi nila? Meron daw pakwan, ano pa? Sibuyas. Ano pa? Bawang. At gulay na kinakain natin doon. In short, nakakaluto tayo roon. May karne na kung ano yung gusto nating lutuin, isda, di ba? O prutas na mayroon. Tapos yung mga lahok, pang karne o anumang bagay. Ang sabi nila, meron. Samantalang ito, ilang. Wilderness. Wala na tayong makain, kahit mainom ay talagang hirap na tayo. At ang sabi sa verse 6, nangihina na tayo ngayon. Walang makain dito, kundi ang manang ito. Kasi nga si Lord nag-provide ng mana. Ang mana ay parang parang sa Itawis ang tawag namin dyan, kurabembeng. Alam niyo yung parang harina na parang inihaw mo siya. Binake mo tapos inihaw mo lang sa tubig. Tapos sa tubig sa apoy. Tapos titigas yun at pwede mo nang kainin. Ginagawa namin, yung banga, may takip yun. Minamasa namin harina tapos pag mainit na yung takip na yun ng banga, isasalpak namin doon. Saka namin ilalagay sa apoy. Parang iniihaw. Ang sarap. Parang ganon. Yung pagkain nila. Na hindi nila niluto, pero si Lord nagpo-provide. Nagsawa na po sila ron. Sino sa inyo matapos makakain ng 2 beses na inalmusal niya, pananghalian niya, sa gabi ayaw na niya kainin? Kasi nagsawa na. Ako iba. Pag gusto kong ulam sa almusal at may natira sa pananghalian, kakainin ko yon, at may natira sa hapunan, kakainin ko pa rin yon. Kung meron sa umaga, kakainin ko pa rin yon kinabukasan. Kasi gusto ko eh. So, nagsawa na sila sa mana. Nag-provide si Lord, pero ayaw nila. And in Numbers 12, verse 1, okay ha? Numbers 12, Numbers 12, verse 1, then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married. For he had married a Cushite woman. And verse 2, and they said, is it a fact that the Lord has spoken only through you? Sabi nila, bakit? Si Lord ba sa iyo lang nangungusap? Magkapatid ha? Moses and Miriam, Aaron and Miriam. Kapatid, mga ate at kuya ito ni Moses. At kinausap nila si Moses, Moses, parang sinasabi niya, ang yabang mo, bakit ikaw lang ba ang kinakausap ni Lord? It happens not in Egypt but in the wilderness. Nandun sila sa paglalakbay. Mamaya titignan natin dito kung ano ang wilderness. At sa bilang 16 verse 1, naghimagsik laban kay Moses si Korah, na anak ni Izar, at apo ni Kohath, na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito sina Datan at Abiram, na mga anak ni Eliab, at Sion, na anak ni Pelet, na pawang buhat sa lipi ni Reuben. Sa verse 2, ng bilang 16 verse 2, may kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moses at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito? You see, in the wilderness, ang dami na pong reklamador. Ang dami na pong mga nagko-complain. Sa Egypt, wala yon. Pero alipin sila.
Pero nung lumabas sila, akala nila, hey, lumabas na kami. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pero along the way, sa proseso ng buhay, eto na nakikita nila. At nag-iisip na sila, bakit kung kailan ako na born again, ang daming bawal. Samantalang nung hindi ako born again, malaya ako na lahat ng gusto ko, na parang hindi naman ako nakokonsensya. Bakit nung hindi pa ako na born again, tatlo-tatlo nga girlfriend ko, parang okay lang. Mayroon akong pang MWF. Ha? Eh yung Saturday, Sunday, extracurricular. Pero ngayon, naging Kristiyano ako, bakit kailangan isa na lang? Kaya nga dyan nabuo yung kantang, sana, dalawa. Di ba? At yung latest na kanta, sino ang, di ba? Nalito na siya. Kailangan bang pumili? Let God choose for you. Amen. Nalito na siya kung sinong pipiliin niya. Kung yung mahal niya o kung yung mahal siya. Kayo, anong pipiliin nyo? Yung mahal nyo o yung mahal kayo? Pwede ba, both? Diba, ang hirap naman yun talaga, di ba? Kasi nga alam nyo, minsan, ang pag-ibig nakakalito talaga. Ang Diyos pag-ibig. Pero tignan, ipag-pray nyo talaga kung nararamdaman talaga ninyo ay pag-ibig. Kasi minsan, dahil makapangyarihan ng pag-ibig, minsan nadadaya tayo sa ating pakiramdam. Nararamdaman natin ang love because of emotion. Pero kung hindi matured ang ating emosyon, mapapahamak ka. Papahamak ka. So, tingnan natin ang wilderness. Ano ba ang wilderness? Wilderness, a place where Moses set rules. Dito kasi si Moses sa ilang, nagbigay po siya ng mga alituntunin. Sa wilderness, a place where Moses set rules, duties, obligations, and regulation. Dito sa ilang na to, kapag sinabi ni Lord na huwag kayong aalis, doon sila, mananatili sila. Minsan, it takes years. Kasi sa paglalakbay nila, sa gabi merong haligi ng apoy. Sa gabi, to protect them from the wild animals. Pag sa umaga naman, merong haliging ulap para protektahan naman sila sa init ng sikat ng araw. Pero hanggat ang ulap na yan hindi umaalis, kasi yun ang kanilang sinusundan, hindi po sila umaalis. Pag umalis, sinusundan na po yan nila. Kaya po sila nagtatayo ng mga tabernacle. At doon sa tabernacle na yon, si Moses nagbibigay po ng alituntunin. Doon po yun sa ilang. So, ang ilang o wilderness, a place of where God's people is being tested and trusted. Nakalabas na sa Egypt, nakalabas na tayo sa Egypt, a place of sin, a place of slavery, and now nandito tayo sa wilderness, dito na po natetest yung ating pag-uugali. A place of God's people is being tested and trusted. Dito na matetest kung ikaw ay pagkakatiwalaan o hindi. A place of building a character formation and discipline. Lumitaw sa kapulungan na itong mga leader na ito, abay, nagrereklamo kay Moses. And even yung kakampisanan ni Moses na mga pamilya at kapatid niya, abay, kumakalaban pa sa kanya. At naglakas ng loob ang marami na nagdulot ng kampi-kampi at nagrereklamo na kay Moses. Anong kasalanan ni Moses? Sumunod lang naman siya sa Panginoon. Ginagawa lang naman niya pinasasabi ni Lord. So a place where purification, determination, and commitment is being laid down. Nangyari yan sa ilang.
lugar na kung saan pagtatalaga ng buhay, sa kabila ng hirap na pinagdadaanan, sa kabila ng pagsubok at tukso, doon tinetest tayo ng Lord, and that is your wilderness. Yung tayo na didisiplina sa panahon ng pagiging isa, naglalakad tayo na minsan o nasa malayong lugar tayo at nag-iisa lang tayo, dito natetest yung pag-uugali mo. Kung babalik ka sa dati mong buhay kasi nag-iisa ka, walang nagfa-follow up sa iyo, walang nagme-mentor sa iyo, walang kumukumusta sa iyo. Dito natetest sa wilderness ng buhay. These were the people who have started their education process. Kasi matapos na lumabas ka, nag-encounter ka, dito na simula yung tinatawag na education process. Yung iba, nagpaalam sa akin, Pas, magbago na lang po kami ng simbahan. Bakit? Kasi po, graduate na po kami ng college. Tapos na po kami mag-aral. Tapos hanggang dito ho ba, pag mag-aaral pa rin kami? Nakakarendi na po ang mag-aral. Kaya po, alis na lang po kami. Kaya ang tanong, ano ang mas madali? Magbago ng simbahan o magbago ng buhay? Yung mas madali, ha? Ano ang mas madaling gawin? Magbago ng buhay o magbago ng simbahan? Di ba mas madali magbago ng simbahan? Lalo na doon sa pupuntahan mo, yung malalaking simbahan, nakakatago ka ron. Doon walang sisita sa'yo. Pasok ka, labas ka, okay lang. Pwede kang magpuri doon ng gusto mo. Pero paglabas mo, dahil walang nagmamonitor sa'yo, balik ka pa rin sa dati mong ugali. Pero kung merong nagme-mentor sa'yo, may nagtuturo sa'yo, merong leader na ito'y kinukumusta ka, at itinutuwid ka kung kailangan, mababago buhay mo. One time, sa grupo ng mga pastor, ako po, marami po kami na pinagsabihan, ano ang sinyales ng pagiging magkaibigan? Sabi ng iba, ganun daw. Pagkaibigan, nasa puso. Ang kaibigan, yung iba, ganun daw. Lagi niya ako kasing dinedate sa McDo, kaya friend kami. At yung iba naman, ganun. Pero nung ako tinanong, Pastor, para sa iyo, ano ang senyales ng kaibigan? Close kami, Pastor. Kaibigan, close. Pero ito rin ang gagamitin ko. Dahil mahal kita, kaibigan kita. Pag hindi na tama ginagawa mo, itong close na to dadapo sa iyo. Kasi kaibigan kita, ayaw kita mapahamak. Kasi true friend tayo eh. Pero yung mga ganun-ganun lang, konsentidor yun. Parang hindi masira ang pagkakaibigan nyo, sige, payagan na kita, pagtatakpan pa nga kita eh. Pero yung totoong kaibigan, close tayo, pero kapag hindi tama ginagawa mo, makakarinig ka sa akin ng salita. Kasi mahal kita, ayaw kita mapahamak. Makakarinig ka sa akin ng mga salita. Words that hurts you, but it will heal you. Yun ang totoong kaibigan. Masakit ang mapapakinggan mo, pero gagaling ka nito. Pero yung iba, i-comfort kita. Masarap pakinggan, pero ito'y magdudulot ng iyong kamatayan. Kasi konsentidor ka na. So, tignan natin ito. Dito ay may ayaw talaga ng equipping and training. Pagkatapos kasi nito, di ba, every Sunday meron tayong equipping and training. Yung iba kumakalam ng sikmura, kanina pa ako hindi nag-almusal. Di ba? Kaya nag-provide tayo dyan ng kape.
Saka may tinapay para sa training nyo kung gustong kumain tinapay. Salamat doon sa mga nagdadala ng tinapay. Kung yan sa susunod may palaman, mas lalong maraming salamat. So, sapat na sa kanila magsimba tuwing linggo. Dito ay may mga Kristiyanong di nakatatagal sa training. Attend isang beses, pagkatapos mawawala ng ilang beses. Dito lumilitaw ang totoong pag-uugali ng tao sa training. Tinignan ko yung pag-capture o pagbagsak ni Saddam Hussein. Doon sa lugar, kasi nagtulong na yung mga Al-Qaeda, Afghanistan. Ang dami. Sa lugar na yon ang talagang na-recruit nila, mga terorista, para labanan ang grupo ng mga sundalong Amerikano. 700 sa mga Amerikano ang napapatay nila. Kasi hindi nila alam kung sino ang kalaban. Dahil itong mga terorista, yung mga civilian, wala silang magawa kundi sila ay tanggapin yung baril para labanan itong Amerikano kahit ayaw nila. Kasi parurusahan sila. So dumami, libo-libo sila. At ang ginawa ngayon ng Chief Commanding Officer ay nagpadala ng 32 na ito ay Navy SEALs. Ang mga Navy SEAL, iba po ang training po nila yan. Sila yung mga tao na kaya pong matulog sa ilalim ng dagat. Yan po mga training niya. Sila yung mga tao na kayang gumawa ng bomba sa pamamagitan lamang ng sibuyas, bawang, luya at sili. Pinag-aralan nila yon kung paano i-suffocate yung ibang tao. Yung yung sili at saka yung bulak. Ilalagay nila yon, lagyan ng konting alcohol, sisindihan nila yon. Kapag yan naamoy mo, malalanghap mo, talagang mauubo ka, gawa ng siling yon. Pinag-aralan lahat nila yan. Ang training nila matindi. So, pinadala yung 32. At yung 32, hindi po nila alam ang gagawin nila. So, sila po ay naghati. Una, 2 faction. Pero di nagtagal, sabi nila, mahihirapan tayo rito. Ang kalaban di natin alam, mas marami sila. Kaya yung tig 16 nila, hinatin man nila sa tig 8. At doon sila nagtagumpay. Kasi yung mga technique na alam nila, na inaral nila sa pagiging Navy SEALs, na matindi ang training, ay talaga pong nakatulong ng malaki sa kanila. Yung training po natin dito, malaking tulong po yan sa atin. Paglabas nyo, yung training ninyo, magagamit ninyo. Sabi ng isa, alam mo, Pastor, yung mga itinuro nyo sa amin noon na mga training, lesson, sabing ganon sa level up at saka sa IDA, ang laking tulong. Nag-seminar kami, nagbayad kami ng 50,000 para lang dito. At nung itinuturo sa amin, sabi ko, alam ko na yan, tinuro na sa amin yan. Doon, libre lang. Samantalang dito, 50,000, sabi nila doon sa nag-seminar sa kanila. So, nagamit nila yung training. In the wilderness, nandun po yung lahat ng training. Kasi in the wilderness, dyan po pumili itong si Moses mula sa 12 lipi, 12 tribes of Israel, na nag-produce po sila ng 600 plus na ito ay mga sundalo. Tinrain po nila para gamitin sa kanilang paglalakbay. They were trained in the wilderness. 600 plus na katao sa bawat lipi meron sila. So, nasa kawan ng Diyos, pero nangaaway ng leader. Reklamador at seloso. Ito po sa wilderness. Kaya sabi nila, ikaw lang ba, Moses, ang kinakausap ni Lord? Kami man, si Aaron at saka ako, sabi ni Miriam. At yung iba, mga leader din kami.
Mga rebeldeng tao na bandang huli, namatay din sila. So, dito ay may mga Kristiyanong di nakatatagal sa training. Dito lumilitaw ang totoong pag-uugali ng tao. Nasa kawan, pero nangaaway. Leader, pero sumasang-ayon pa rin sa takbo ng mundo. Mahilig pa rin makipagtalo at salayaw ng katawan. Nagmi-minister, nagwo-worship, abala sa cell group at iba pang gawaing makadiyos, pero ang puso ay salungat sa gusto ni Lord. Magawa lang, pero ang tingin nila parusa itong ginagawa o pinagagawa sa atin. Those things will happen in the wilderness. Kaya ang sabi ng Biblia, your labor is not in vain when you do it for the glory of God. Napapagod ang pangangatawan, but rest in the Lord, and you will find peace, and you will regain your strength. Puno ng inggitan, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi at siraan, it happens in the wilderness. So these are the people who knows the truth, but they rejected it. These people are in Christ, but not like Christ. Mga na kay Kristo, pero hindi katulad ni Kristo. Kasi si Jesus, namatay. Nagreklamo ba siya sa kanyang ama? Bakit ako? Sinabi ba niya na ayoko na nito? At ang sabi ng Biblia, sumunod siya sa ama hanggang sa kamatayan. Nasaktan ba si Jesus? Yes. Napuyat ba si Jesus? Yes. Nagutom ba? Nakaranas ba ng problema ng mga tao? Although siya ang nag-solve lahat doon. Pero lahat yun naranasan niya. Sinaktan ba ang kanyang damdamin? Yes. Nang itanggi siya. Nang i-reject siya. Nakaranas siya ng ganon. Pero never na nagreklamo sa Diyos na, Ama, balik na lang ako sa iyo. Wala pong ganon. Sumunod siya hanggang sa kamatayan. And now, last, the promised land. Bilang 33:51. 33, talatang 51. Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita. Pagkatawid ninyo ng Jordan papuntang Kanaan, kasi yun ang lugar ng promised land. Verse 52, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon. Durugin ninyo ang kanilang mga rebultong bato at imaheng metal. Gibain din ninyo ang mga sambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupaing iyon. Malinaw na doon sa Genesis 15:13 na sinabi ng Lord na pagkaraan ng 400 years nang ito ay pagkahiwalay sa lugar ng Israel, magdadanas sila ng pagkaalipin, pero ibabalik ko muli sila. At dadalhin ko sa lupang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya ito nang sinabi ng Lord, sakupin ninyo ang lupang yon. Kaya si Moses, bago sila makarating sa Kanaan, nagkaroon na po sila ng pag-aaral. Nagkaroon na po sila ng lecture. Nagkaroon na po sila ng training. Training sa pakikipagbaka. Dahil doon sa Egypt, sila ay alipin. Ang hawak nila pala. Pero pagdating dito sa ilang, ang hawak po nila sibat, pana, at ito po ay mga sandata na. So dito sila tinrain ng isang pagiging mabuting kawal. Mga skilled warriors po sila. Kasi meron palang dapat sakupin. Kung hindi tayo marunong sa tinatawag na spiritual warfare, gugupuin po tayo ng ating kaisipan. When you think that you cannot, you cannot. But when you think that you can do it, you can do it. Kaya ang susi ng tagumpay, bukod sa Lord, ikaw mismo. Pag sinabing hindi mo kaya, kasi ikaw yon. Pag sinabing kaya ko ito, kasi ikaw yon. Your relationship with God will determine your strength. So, sino itong mga nasa promised land? Ito naman, sila naman yung yumakap sa pangako ng Diyos na kahit nahihirapan
ay nagpapatuloy. Kasi sa wilderness kasama po sila. Nahirapan po sila. Pero nagpatuloy sila sa buhay. Sila yung tumanggap ng katotohanan at sumupil sa gusto ng kanyang katawan. Sinupil po nila yung layaw ng katawan. At inayawan po nila yung rangya ng buhay na ito'y magdudulot ng kamalian. Di na baling hindi ako makapagsimba, kumita lang ako sa araw na ito. Di na baling hindi ako makadalo sa cell group. Basta gusto kong matulog. Pero hanga ako doon sa nanggaling pa sa malalayo. Na kahit umuulan, sinisika, pumunta rito. Kasi yun po ay tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. Not in this church, but God. You do it for the glory of God. Yung pinipigilan ka ng boyfriend mo na wag magsimba kasi dapat date ninyo. Pero mas love ko si Lord kesa sa iyo. Kasi yung iba ay pinagpapalit ang Diyos sa boyfriend. Yung iba naman, humingi sa akin ng panalangin para magkaroon ng trabaho, nagkaroon. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi na makapagsimba. Huwag yung gagamitin. Yung tagumpay ninyo na mula sa Diyos na panlaban din ninyo sa Diyos. Kasi ngayon, akala mo okay lang. Pero in the end, doon mo makikita ang resulta ng lahat ng yan. Sila yung ipinaglaban ng kanilang kinabukasan kahit maraming kontra sa kanila. Pinaglaban nila. Kung nahihirapan ako sa ngayon lang. Pero magtatagumpay ako. At ang ligaya ko panghabang buhay. Sila yung nagtiis ng mana na hindi sila nagreklamo. Samantalang yung iba, sinabi pa yung karne, yung isda, yung sibuyas, yung bawang, yung pakwan, yung pipino. Para bang sinasabi nila kay Moses, Moses, hindi ka ba nagtitiel dyan? Nagtutulo laway mo sa mga pagkain na yan? Dito, wala tayo. Kahit tubig na may inom, wala, hirap tayo. Tapos kakainin lang natin, umaasa tayo na biglang magkakaroon ng mana. Hanggang dun lang. So hirap sila. Pero itong mga heading for Promised Land, nagpatuloy po sila na ipamuhay ang katotohanan at masayang sumusunod sa Diyos kahit nahihirapan. Sila yung ipinaglaban ng kanilang kinabukasan kahit maraming kontra sa kanila. So these were the people who received the truth, lives in truth, walk in truth, and does the truth. So ito yung mga tao. Sila po ang may tamang relasyon at malalim ang pagkaalam sa katotohanan. Because they know that the truth will always set them free. Sa buhay, mayroon 3 bagay na hindi mo panghabang buhay na itago. At hindi mo kayang pagtakpan. Ano yung 3 ito? You cannot hide the sun. Ang araw. Kaya mo bang itago ang araw o pagtakpan ng araw? And you cannot even hide the moon. Kaya mo bang pagtakpan ng buwan? Pansamantala po pwede, pero hindi habang buhay. And the last one is the truth. You cannot hide the truth. It will always prevail. Because the truth will set you free. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang ating conclusion. Okay. Kung nakikita po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Yung pinagdadaanan natin na Egypt, wilderness, pero hindi tayo sumuko, may provision ng Lord para tayo ay makarating sa lupang ipinangako sa atin ng Lord. At ang lupang yan, it is your success,
It is your victory. It is your growth. And that will come sa sumunod na mga araw ng buhay natin. Amen. Sa umagang ito, hayaan natin na ang Diyos ay patuloy na mangusap sa ating puso. Habang inaawit natin ang isang awit kanina, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Never na nagplano si Lord Oh, sing nang ikababagsak mo sa buhay. At never na kalooban ng Diyos na ikaw ay mapahamak sa buhay. He will always provide. Because He's a God of provision. how great Dahil dyan, dakila siya. Kikilos siya sa paraang hindi mo alam. Kikilos siya sa paraan ng kanyang kagustuhan na hindi natin kaya siyang diktahan. Ngunit kapag nagpasakop ka sa kalooban ng Diyos, mamamangha ka sa kanyang kabutihan. Sa umagang ito, is our God. nais kong hamunin kayo. Sing with me, how Dito sa unahan, na sabay-sabay tayong mananalangin. is our God. Natulungan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Ang tanong, nasaan ka na? Nasa Egypt ka pa ba? O ikaw yung nakarating na sa ilang pero gusto mong bumalik? O nasa ilang ka, isa kang reklamador? O nasa ilang ka, pero ito ay binabaka mo sa buhay? Maaring wala pa tayo sa promised land. Nasa ilang pa tayo. Ngunit ito ang pagdidesisyonan natin. I will commit myself to God. Mahirap kung mahirap. Kasi may training sa buhay. May pagtutuwid sa buhay. May pagdidisiplina ang Diyos. Ginagawa niya yan kasi mahal niya tayo. At mahal din niya ang mga tao na wala rito. At bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo ay tinuturuan para abutin natin ang mahal din ng Diyos na hindi pa natin kasama rito. Dahil hindi pwedeng gamitin ng dyablo para maghayag ng salita ng Diyos sa kanila. Ang gagamitin ng Diyos ay tayo para dalhin natin sila sa kawan ng Panginoon. And if you have that kind of spirit, Lord, gusto ko po gamitin mo ako para sa aking mahal sa buhay. Mahirap man sa akin na magsalita dahil nahiya ako. Pero tulungan mo ako na maghari sa akin ang pag-ibig mula sa iyo. Dahil kapag ang pag-ibig ang naghahari, nakakapagsalita tayo mula sa pag-ibig. Nakakahayag tayo ng kamangha-mangha dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. At ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, siya mismo ang magbibigay sa atin ng tapang, ng lakas ng loob para magawa natin ang ipinagagawa niya. Sige, lapit po tayo sa unahan. And try to assess saan ka na sa paglalakbay. Lord, malapit na ako sa promised land ng aking buhay at ramdam ko po yon. Lord, nasa ilang pa rin ako pero tulungan mo akong makarating sa promised land. Lord, nasa ilang na ako pero parang hinihila ako pabalik sa Egypt. Lord, gusto ko man, Panginoon, sa ilang pero parang mas maganda sa Egypt. Nasaan ka doon? And let us all pray. Panginoon, alam mo ang katatayuan, sitwasyon ng aming buhay.
Gusto lang namin po, Panginoon, maging tapat sa iyo at sa aming sarili. At humihiling kami po, Panginoon, ng iyong gabay, Santong Espiritu. Tulong, lakas ng loob, para gampanan, Panginoon, pinagagawa mo sa amin. Sa araw-araw ng aming buhay, hawakan mo ang aming mga kamay. At dalhin kami, Panginoon, sa lugar kung saan nangangailangan ng tulong. Dahil kami ay mga problem solver. Kami ay mga solusyon. Buksan mo ang aming kaisipan pag-unawa. Give us the knowledge, the wisdom, and the understanding, and even the power of your word, O God. That the moment we share your word, kung ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng aksyon, Panginoon, ng pagbibigay tulong sa anumang aming makakaya, mangungusap ka doon po, Panginoon, sa aming makakaharap na tao. Muli po, Panginoon, i-bless mo ang bawat isang narito. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga katawang nanghihina. Palakasin mo po, Panginoon, ang mga pananampalatayang nanghihina. At patuloy na itatayo mo po ang bawat isa sa amin. Tataglayin namin ang lakas na kaloob ni Kristo. Because we can do all things through Christ who gives us strength. Lord, once again, bless your people. This is all we pray in Jesus' name. Amen.